Sabi ko doon sa isang senador, Dapat din na lang siya ka. gawin mo ang katungkulan mo. Nag-a-assist po eh. Kinuha mo yan, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kinuha mo sa akin eh. Ang palagay mo mas magaling ka sa akin, okay ka? Kasi kung sino magaling, yun talaga gagawa alang-alang sa bayan. Thank you po. Eh, kinuha mo eh. That's nice. Pagkatapos ayaw mo mag-investigate. Ay, nagsawa din. Bakit? Pinaupo Sino siya nga sa ang harapan. pinagtatakpan mo? Sinong kinatatakutan mo? Bakit hindi mo gampanan ng tungkol? Ito ang inaasahan sa'yo ng taong bayan. Ay, salamat. Ibigay mo kung ano yung kasagutan. Paano malalaman ng kasagutan? Nagpasya na yung maraming tao na mag-testify. 18 Marines. Correct. Yes. Nagsalita na, nagpahayag na. Pagkatapos sasabihin niya, hindi naman kapani-paniwala itong 18 ito. Sino ka na magsasabi? Hindi mo tungkulin na magpasya ka, hatulan mo sila. Ang tungkulin mo lang, tawagin mo. Para sila mismo ang magpahayag. Correct. Hindi mo tungkulin magtakip ka. Hindi yun ang tungkulin mo, hindi yun ang inaasahan ng taong bayan. Tingnan po ninyo nangyayari. Ako po ang kanilang minamasama. Lahat po ng kahit kaliit-liitang butas gusto niyang hanapin para daw tanggalin nila ako sa Senado. Para wala nang magsabi sa kanila. Para wala nang lumaban sa kanila. Siguro, ang nakikita nila sa akin, tinig sa kanilang lalamunan. Yes. Totoo po yun. Talagang tinig ako sa lalamunan nilang lahat. Yes. Hindi po pwedeng hindi natin ilaban ang kapakanan ng bayan. Yes. Tingnan po ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. Nagkakagyera na po sa ibang panig ng daigdig. Dito sa bansang Korea, alam po ninyo, isang araw lang po ako, nagtanong-tanong ako eh. Alam po nila kung paano nila gagampanan ang tungkulin nila sa mamamayan nila. Hindi sila apektado sa supply ng langis. Hindi. Isang araw lang pero nakapag-adjust silang lahat. Have reserve. Alam po ninyo kung magkano na ang diesel sa ating bansa. Alam po ninyong lahat. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Kung magkano ang gasolina, alam po ninyo, hindi ko nasasabihin sa inyo. Wala silang plano. Nangyari ang problemang ito sa harap pa naman ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po lalo tayong nahihirapan. Hirap na hirap po tayo ngayon. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Hindi pa natatapos ang kanilang administration. 18 trilyon na po. Kaya po, sana ang pagpunta ko rito, magkukumustahan lang tayo eh. Ayaw ko sanang magbalita sa inyo ng mga negatibong nangyayari, pero alam ninyo kahit hindi ako magsalita. Opo. Ang gusto ko lang sana, kumustahin ko kayo. Kung pwede ko lang kayong yakapin niya, yakapin ko kayo lahat. Alam ko po ang ginagawa ninyong kabayanihan para sa ating bansa. Alam ko po yun. Alam ko po kung gaano kasakit iwanan ninyo ang pamilya. Alam ko po yun. Ngunit sila, parang hindi nila. Parang hindi nila. Ngayon wala na siyang ginagawa. Kung hindi maghanap ng butas, tatanggalin daw po nila ako sa Senado. Naghahanap po sila ng wala po siyang maibutas. Naghahanap ng butas. Isipin nyo, gumawa ng kasinungalingan. Gumawa ng splice video para lamang makagawa ng isang pangungusap na sinabi ko daw, ako daw, meron daw tayong teritoryo sa ating bansa na pinamimigay ko raw sa China. Naniniwala ba kayo doon? Yan po ang ginagawa niya ngayon. Punta na siya ng punta sa mga istasyon na radyo, sa television. Sinasabi niya si Marcoleta, traidor yan. Siya po ang gumawa noon, ha? Siyang gumawa. Hinamon ko siya ng harapan. Harapan. Ayaw naman niya ayaw niya ng harapan. Ang gusto niya, doon lang siya sa television. Doon lang siya sa radyo. Pagkatapos sasabihin niya, lalaki ako. Period. Alam po ninyo, lalo na po kayong mga kababaihan.
Yung lalaking lalaki, hindi niya na sinasabi. Hindi niya sinasabi. Yeah. Malalaman mo na lang, hindi magsasalita yan, alam mo na lalaki yan. Eh, ba't kailangan sabihin niya? Macho ako, sabi ko. Huwag na ninyong sampang sinil. Gagawa't gagawa siya ng lahat ng paraan para akusahon niya ako. Gagawa, mag-iimbento. Ayaw niyang humarap, pero mag-iimbento. Ganun po, ganun na po ang senador niya. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan niya. Gusto niyo ba sabihin?